Apat na po ang persons of interest sa pagsabog sa Mindanao State University sa Marawi City. Ayon sa Philippine National Police, ang nadagdag na dalawa ay posibleng nagsilbing lookout na mga nagtanim ng bomba. Walang CCTV sa loob ng gym kung saan nangyari ang pagsabog nitong linggo. Pero nakakuha na ang pulisya ng CCTV mula sa kalsada. May mga nakausap na rin daw na testigo. Patuloy ring inaalam ng pulisya at militar ang motibo at kung sino ang nasa likod ng pagsabog. Iniimbestigahan din ang pag-ako rito ng grupong ISIS. Halos wala ng foreign terrorist fighters dito sa ating bansa. Zero po, as in zero, wala. Even yung affiliation po ng mga local terrorist group ay hinto po yun dahil nung magkaroon nga po ng incident sa Marawi. So, hindi naman natin dinidiscount yung possibility na nagkaroon ng reconnection. Nakiramay naman ang Mindanao State University sa mga pamilya ng apat na nasawi sa pagsabog. Kinilala ang mga biktima sina Riza Daniel, Janine Arenas, June Ray Barbante at Evangeline Arumin. Nagpapagaling naman ang iba pang biktima ng pagsabog sa Amay Pakpak Medical Center. Ayon kay BARMM Chief Minister Ahod Ibrahim, sasagutin ng ilang ahensyang gastos sa pagpapagamot ng mga biktima at magpapaabot din ng iba pang tulong. Aminado ang MSU Marawi na mayroon silang kakulangan sa seguridad pero ginagawa raw nilang lahat para protektahan ang kanilang komunidad. Suspendido pa rin muna ang lahat ng academic activities ng universidad para sa psychological intervention na gagawin sa mga estudyante. Kasunod ng pagsabog sa gitna ng isang misa sa Mindanao State University sa Marawi, maigpit ang ipinapatupad na seguridad sa ilang simbahan sa Metro Manila. Tulad sa Baclaran Church, ngayong unang Miyerkules ng Disyembre, 24 oras ang pagbabantay ng mga pulis sa labas ng simbahan. May police assistance desk na nakaantabay. Nagsasagawa rin ng random inspection sa entrance ng simbahan. Asahan na raw ang mas maraming pulis sa matataong lugar kapag itinaas na ng NCRPO ang red alert o full alert status sa pagsisimula ng simbang gabi sa December 16. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.